So magandang araw at welcome sa ikat-anim na module para sa Filipino 10. So nasa ikatlong bahagi na tayo ng pagtalakay kung saan tatalakayin natin yung bahagi ng wika. At sa pagkakataong ito, dito sa part na ito, magmumula yung inyong performance task. Okay. So kaya dapat ay mapakinggan mabuti. Okay, malaman. Bagamat madali lang ito at alam ko na medyo, hindi ako sigurado pala kung natalakay na to ni Ma'am Emily sa mga nakakaraan. Pero kadalasan kasi itong ginagamit sa pagna-narrate o pagsasalaysay ng isang pangyayari. Okay. So, ito yung mga salitang hudyat sa pagsusunod-sunod ng mga pangyayari. Okay. So, bago tayo dumako dyan, ano ba yung gamit muna ng pagsusunod-sunod ng mga pangyayari? O kailan ba natin ginagamit ang pagsusunod-sunod ng mga pangyayari? So, actually, meron tayong tatlong uri ng pagsusunod-sunod. Kung pag-uusapan natin ang arrangement, una yung tinatawag natin sequential. Pag sinabi natin sequential, magkakaugnay na pangyayari na may pagkakasunod-sunod. So, ibig sabihin, mayroong particular na sequence. Okay? So, pag sinabi natin sequential, parang ito yung epekto ng sanhi at bunga. Halimbawa, si sequence 1 ay sanhi, nagbunga siya ng isang sequence 2. Then si sequence 2 ay uh, sanhi naman ni sequence 3. So, ibig sabihin, mayroong pagkakasunod-sunod ng mga pangyayaring magkakaugnay ng proseso ng sanhi at bunga. So parang ito ay halimbawa nito yung pagbabanghay, 'di ba? Sa pagbabanghay, dapat may sequence kang sinusundan o may pagkakasunod-sunod na sinusundan. Okay, meron dito yung tinatawag na chronological. Kapag sinabi natin chronological, may isang tiyak na bagay ang nilalahad base sa isang tiyak na variable, lalo na sa oras. Okay, pag sinabi natin chronological, actually marami namang uri ng chronological arrangement. Ano una-una na rin yung oras. Okay. So halimbawa kasi ng chronological ay halimbawa aayusin ko lahat ng mga estudyante, i-arrange ko yung lahat ng estudyante ayon sa oras ng kanilang pagdating o chronological ayon sa oras ng kanyang pagdating. So yung variable natin doon yung oras. Okay. Pwede din naman ang variable natin ay alphabetical. Okay. O kaya ayon sa haba ng buhok. So may isang variable na pamantayan para masukat natin yung chronological na pagkakasunod-sunod ng mga bagay. Okay. Meron naman tayong tinatawag na procedural. Pag sinabi natin procedural, naghahayag na ito ng isang tiyak na proseso. Okay? Pag sinabi natin proseso, ibig sabihin serye ito ng mga gawain na pag may nawalang isang gawain doon, may isang prosesong nawala, so maaaring maapektuhan yung produkto o yung procedure. Kung saan, yung procedure kasi meron siyang ini-aim na magawa sa dulo. Meron siyang tina-target na ma-produce. So kapag may isang prosesong nawala, ang mangyayari, hindi natin po-produce o hindi mo po-produce yung procedure na yon. Okay. So yun yung tatlong pagkakaiba-iba ng paraan ng pagkakasunod-sunod. So kadalasan, ang ginagamit natin sa pagbabanghay ay sequential, chronological. So mga pangyayari ang pinagsusunod-sunod natin at pinagsusunod-sunod natin ito ayon sa una, pangalawa, pangatlo, pang-apat, pang-limang nangyari. Okay. So may kinalaman din, may elemento din yung oras. Okay, so ngayon tignan naman natin ano yung mga salitang hudyat para mga salitang hudyat na nagpapakita ng pagkakasunod-sunod at paano natin ito gagamitin sa isang pagpapahayag. Sa pang-araw-araw daw na pakikipagtalastasan sa paggawa ng mga proyekto o gawaing bahay tulad ng pagluluto, paglalaba, paghugas ng pinggan at iba pa, sa paglalahad o pagsasalaysay ng klase. Halimbawa, yung simpleng pakikipagkwentuhan mo sa klase mo ukol sa ginawa mo kahapon o ginawa mo isang araw, ay maituturing na ginagawa natin ng pagsusunod-sunod. Kasi pag hindi natin ginawa ng pagkakasunod, 'di ba magulo o nagugulo natin yung mga pangyayari. Lalo na kunyari nagkwento ka, inuna mo yung huli kasi sa umpisa. 'Di ba halimbawa pag nanonood din tayo ng pelikula, pag nanonood tayo ng pelikula na medyo hindi siya naka-arrange ng tama, minsan nagugulo tayo at minsan paglabas natin ng sinihan, tinatanong pa natin yung kino-compare, kailangan pa natin kumpirmahin yung nakita natin o napanood natin dahil medyo magulo yung pagkakaayos ng kwento. So, ganoon din sa pagkukwento. Kapag ikaw ay hindi hindi mo ginawa ng pagsusunod, may sunod-sunod na pangyayari, so maaari ito magdulot ng kalituhan. Kaya mahalaga yung mga salitang hudyat ng pagkakasunod-sunod. Okay. Mahalagang maging malinaw ang paraan ng pagkakasunod-sunod para maunawaan agad ng mambabasa o ng kinakausap ang yung gustong sabihin. Maaaring maiwasan ang pagkakamali kung madaling masundan ang panuto o anumang bagay na ginagamitan ng pagsusunod-sunod. So, more or less, yung ituturo natin dito, ituturo sa inyo ay paano ba mas masusundan ang isang bagay o isang panuto
ng ayon sa sunod-sunod. Bagamat alam ko, sabihin niyo, "Sir, parang common sense naman yan." Pero kadalasan kasi, lalo na kapag tayo nagsasalaysay, hindi natin ito nagagamit. Okay, halimbawa na lang, yung pagbanggit natin lagi ng tapos, 'di ba 'pag nagkuwento ka, halimbawa, pumunta ako ng pumunta ako ng palengke, tapos namalengke ako. Tapos, ang dami palang kasunod. So, ibig sabihin hindi siya tapos, hindi pa siya tapos, kundi marami pa siyang kasunod. So, mali yung paggamit natin ng, salitang tapos, kundi dapat ang ginamit natin dun ang kasunod o yung kasunod. Nagpunta ako ng palengke, sunod ay bumili ako ng ganito, sunod ay ganito, tapos umuwi na ako. So, yung paggamit ng tapos dun ay huling, nangangahulugan, hudyat para sa huling kilos na iyong ginawa. So, ito yung kadalasang nako-commit natin ano, kapag tayo ay, nagsasalaysay, yung pagkakasunod-sunod, okey. Makatutulong mga salita ang paggamit ng mga salita, kataga o pahayag na naghuhudyat ng tamang pagsusunod-sunod tulad ng kasunod na pahayag, okey. So, tignan natin itong mga kasunod na pahayag. Puwede raw tayong gumamit ng una, mga pang-uring pamilang, okey. So, 'pag sinabi nating uring pamilang, ibig sabihin ay ordinal, okey. So, ito ay mga, may uring pamilang na panunuran o yung tinatawag nating ordinal upang malinaw na masundan o makita ang tamang pagkakasunod-sunod. So, 'pag gumamit tayo ng una, dapat pangalawa. Kasi ang cardinal kasi 'di ba yung isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim, pito, pero hindi siya ordinal. 'Pag sinabi nating ordinal, nangangahulugan kasi ito ng pang-ilan siya sa pagkakasunod-sunod. Okay, order ang tinutukoy dito. So, pang-una, pangalawa ba, pangatlo, o una, pangalawa, pangatlo, pang-apat, panglima, at huli. So, yung huli, ginagamit natin sa dulo. So, isa sa mga pwede nating gamitin ay yung pang-uring pamilang na ordinal. Okay. So, tandaan natin na hindi una, dalawa, tatlo, hindi bali. Ano na una, pangalawa, pangatlo, pang-apat, at panglima. Okay. So, paggamit ng mga salitang hudyat ng pagkakasunod-sunod. Kapag pinagsusunod-sunod ay proseso o hakbang, kagaya ng gagawin ninyong performance task, sa pagkasagawa ng isang bagay tulad ng pagbuo ng isang project o proyekto, ang iba ay makatutulong paggamit ng mga sumusunod na hudyat ng pagsusunod-sunod. So, pwede daw natin itong gamitin. Pwede halimbawa, gumamit tayo ng word na hakbang o step. Tapos, pang-uring pamilang. So, kanina, panunuran, ito naman, pamilang. Okay, halimbawa, unang hakbang, okay, hakbang 1, step 1. So, pwede niyong gamitin yan sa performance task niyo kasi sa performance task niyo, ire-require kayo na gumawa ng isang tutorial video, 2 minutes lang naman, tungkol sa isang bagay kung saan gagamitin niyo itong mga salitang hudyat ng pagsusunod-sunod. So, halimbawa, nagprito kayo ng itlog, halimbawa, unang gagawin ay, ano, okay. So, halimbawa, 'di ba i-on ang gas. Okay, so lagay yung kawali, then mantika. So, merong pagkakasunod-sunod. So, pwede nyo lakban na unang hakbang sa pagluluto ay ng itlog na pinirito ay ganito. Ang ikalawang hakbang naman ay ganito. Hakbang pangalawa ay ganito, hakbang apat ay ganyan. Okay. So, paggamit ng salita nagpapakita ng pagkakasunod-sunod. So, una naman yung tinatawag nating una, kasunod, pagkatapos, panghuli, at iba pa. So, halimbawa, paggamit natin ng mga salitang pagkakasunod-sunod tulad ng una, so kasunod, pagkatapos, panghuli, at iba pa. So, ito yung sinasabi ko kanina, yung unang-una ko sinabi sa inyo, di ba? Kadalasan ginagamit natin yung una, kasunod, pagkatapos, o kaya una, sunod, pagkatapos, o kaya iba, tapos, puro ganun lang. Halimbawa sa mga talumpati, lagi kitong narinig, di ba? Ah, may dalawang punto akong tatalakayin, halimbawa sa talumpati. Ang una, ganito, ganyan, 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 ganyan. Hindi niyo nababanggitin yung pangalawa. Yung pangalawa, so pag nagbagit ka ng una, nag-expect ang yung mga tagapakinig at mambabasa na may pangalawa, pangatlo, pang-apat at panglima. Okay, so kaya dapat careful din tayo sa paggamit ng makitaan. Okay. So, halimbawa na lang, una, kasunod, pagkatapos, panghuli, at iba pa. So, doon na nagtatapos yung pagtalakay natin sa mga salitang hudyat ng pagsusunod-sunod. So, I hope kahit maikli lang siya, magamit niyo sa pang-araw-araw na buhay, correct yung sarili niyo, at higit sa lahat, magamit niyo siya sa performance task kasi yun yung pinaka-practice talaga ng part na ito. Okay, so maraming salamat sa inyong pakikinig at magandang araw muli sa inyo.